When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. Sabi yan ng isang Amerikanong manunulat na si Donald Miller. Ang mga tao ay likas, may mga pagkukulang. Siyempre, wala namang perpekto. At ang pagtatangka na gawing perpekto ang isang tao o perpekto ayon sa iyong definisyon, ang pagtatangka na gawin ito ay magdudulot lamang ng pagkadismaya at magreresulta sa hindi pagkakaintindihan. Kapag ang ating mga pamantayan ay sobrang taas, asahan mo na hindi sila matatanggap ng buong buo at maaaring maging sanhi pa ito ng pagkabiyak ng inyong relasyon. Pero pag tinanggap mo ang iyong kasintahan, kung sino talaga siya, at tanggapin na bawat isa sa atin ay may angking imperfeksyon, mas magiging masaya tayo. Yan ang sabi nila. Sa pagbibigay pansin sa mga katangian ng ating relasyon at hindi sa kanilang mga kakulangan, mas lalalim ang ating ugnayan daw. Pero, tsaka na lang muna yan maiintindihan ng ating bida sa araw na ito na si Eden ng Alabang Muntinlupa. Malalaman niya kung gaano kahirap na isiksik sa isang hulmahan ang taong napili niyang maging kasintahan. Atin na pong simulan mga kapatid dito sa programang Sana Lord ang isang dula na pinamagatang Kailan Lilipas ang Kahapon. So Eden, anong paborito mong libro? Pride and Prejudice by Jane Austen. Walang duda. Gustong-gusto ko ang librong yon dahil naroon na lahat ng hinahanap ko sa isang nobela. May romance, may social commentary, at punong-puno ng wit. At yung romantic tension, solid! Nakakakilig talaga. Para sa akin, isa tong literary masterpiece. Hindi ba, hanggang ngayon ay sikat pa rin ang nobelang yon at patuloy na umaakit sa readers ng iba't ibang generation. Wow! Kabisadong kabisado ah. Classic na yan. At agree ako sa'yo na magandang librong yan. Ikaw naman, ano ang paborito mong libro? Sa akin naman, paborito ko ang The Great Gatsby ni F. Scott Fitzgerald. Ang galing ng symbolism at imagery nun. Yung pag-weave ng past at present events. Parang maging isang multi-layered na kwento na unti-unting bubulaga sa readers. Grabe, ang galing. At timeless din yun ha. Imagine, 1920s pa ang setting pero hanggang ngayon, may impact pa rin sa makabagong henerasyon ng mga magbabasa. Pareho pala tayong mahilig sa classic books. Pero mas naunang Pride and Prejudice. Year 1813 pa yun unang na-publish. Yeah. Kaya siguro nag-click kagad tayo after natin magkakilala sa bookstore kanina. I'm so glad na hindi mo ako pinagsupladahan nung in-approach kita. Kahit na total stranger ako sa'yo. Mukha ka namang mabait eh. At saka nasa public place naman tayo in broad daylight. Kaya ba't naman ako matatakot? Pwede ba ako magtanong? Saan ka nagtatrabaho? Ako, graphic artist sa isang advertising agency. Likas na siguro sa dugo ko ang art, kaya mahilig din ako sa books. HR staff ako sa Vertex Management Solutions, isang consultancy firm. So, graduate ka ng psychology course? Oh. Eh di magaling kang bumasa ng ugali ng tao. Yun ang usual impression ng iba sa mga katulad ko. May deeper knowledge and understanding lang siguro ang mga katulad ko sa human behavior kumpara sa iba. Pero para sa akin, yung pag-a-analyze ng character at attitude ng isang tao o ng ibang tao ay nangangailangan ng higit pa sa academic knowledge.
Maraming factors ang kailangan para natin ma-assess ang personalidad ng isang tao. Very well said. This early, humahanga na ako sa'yo. Hindi naman siguro masama if lumalim pa ang pagkakakilala natin. We'll see. I'll start by saying, may I have your number? Hello? Hi, Eden. Kenneth here. Nasa office ka ba? Yes, kararating ko lang. Bakit? Invite sana kitang lumabas ulit mamaya eh. Kung okay lang sa'yo. Saan tayo pupunta? May art exhibit sa Makati. Pupunta ako. Baka gusto mo sumama. Dadaan lang tayo sandali. Then, dinner. Tapos, yatid na kita pa uwi. Para-paraan ka, ha? Alam nga namang pauwiin kitang mag-isa, di ba? Mas okay na yung may kasama ka. So ano? Sama ka? Sige. Saan tayo magkikita? Huwag mo nang problemahin yun. Susunduin na lang kita dyan sa office nyo para sabay tayong pumunta sa art exhibit. Wow! Alam mo ba kung saan to? Sinabi mo naman sa akin kung saan ka nag-work, di ba? Madali na lang hanapin yan. Google is the key. Sige, ikaw ang bahala. Nandyan na ako before 5. Hintayin mo ako, ha? Okay, see you. Bakit mukhang masaya ka? Tell me something you know that I don't know. Wala, Lali. Natatawa lang ako dun sa kausap ko sa cellphone. Natatawa ba talaga o kinikilig? Magkaiba yon. Nako, Eden. Halatang halata ka. Hindi mo pwedeng ipagkaila. Kinikilig ka sa kausap mo kanina sa cellphone. Hindi, ah. Sige, i-deny mo pa. O, kita? May laman ang hagikit na yan. Magkwento ka naman, Eden. Sige na, please. Sige na nga. May nakilala kasi akong gwapo, bait, at responsable. Si Kenneth. At niyayaya niya akong lumabas mamaya. Ay! Ang taray ng lola kong maganda. Saan mo nakilala? Sa bookstore. Tapos, niyaya niya akong magkape. Inoferan kang mag-networking. Gaga, hindi. Graphic artist siya. Na book lover din. We share the same interest, kaya siguro, nag-click kami. Naku, baka kung saan mapunta ang click na yan, ha? Kaka-click, ma-develop na kayo. Psst, keep quiet, ang ingay mo. Ang sabihin mo, ang ingay natin. Mauuna na ako sa'yo. Alam ko namang hindi ka sasabay ngayon kasi makikipag-date ka pa. Sige, nagliligpit pa ako ng mga kalat ko rito eh. Asus, kunwari ka pa. If I know, excited ka nung makita si Kenneth mong mahal. Hoy, anong mahal? Di ko naman boyfriend yun. Hindi pa. Sa ngayon, maghintay tayo ng ilang araw. Sobra naman yung ilang araw. Baka naman pwedeng weeks o months. Ikaw na ang bahala. Malaki ka na. Basta, mag-enjoy ka sa date mo mamaya. Bye-bye! Kailangan ko nang umalis. Ingat! Ingat sila sa akin. Galing kay Kenneth. Nandito na ako sa loob ng office nyo. Huwag kang magmadali. Dito lang ako. Hindi ako mawawala. Nagpapakit pa tong Kenneth na to. May text ulit si Kenneth.
Naglalabasan na ang mga katrabaho mo. Excited na akong makita ka. Teka nga. Re-replyan ko siya. Isisend ko na. Pakalabas na nga at baka mainip na si Kenneth dun. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin, ha. Nakapakasaya ko ngayon dahil nakasama kita kahit ilang oras lang. Nag-enjoy ako. Masarap din pala sa pakiramdam yung mag-appreciate ng mga painting. Ang gaganda. At ang mamahal din, no? Sayang, di ko afford. Sana, hindi rin to ang huli. Well, nasa sayo naman yun eh. Basta free ako. Pwede naman tayong gumala ulit. Pasensya ka na kung ginabi tayo, ha. Wala yun, okay lang. 11:00 pa lang naman eh. Papasok na ako sa bahay, gusto mo bang magkape muna bago umuwi? Naku, hindi na. Next time na lang. Sige, pumasok ka na para makapagpahinga ka na. Uuwi na rin ako. Good night, Kenneth. Thanks for the time. Good night, Eden. Mag-iingat ka. Teka, Eden. Oh, bakit? Meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? May I have one good night kiss? Ha? Isa lang. Kenneth, bakit? Gusto kita eh. Gusto mo rin ba ako? Hindi ba masyadong mabilis naman yata? Bakit pa natin patatagalin kung dun din naman ang punta? Kenneth. So ano? Tayo na ba? Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Huwag kang matakot. Huwag mo akong lolokohin, ha? Siyempre naman hindi. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? So ano? Tayo na ba? Sige, tayo na. Ang dali kausap, sana all. Dalawang tao ang pinagtagpo at pinagbuklod ng iisang interes. Libro. Si Eden ay isang HR staff habang si Kenneth naman ay isang graphic artist. Perfect match. Parehong may maayos sa trabaho, parehong may direksyon sa buhay. Ang kanilang unang pagkikita ay nasundan pa ng marami. Marami na masaya. At hindi nagtagal ay lumalim at lumalim pa ang kanilang pagtitinginan hanggang sa naging opisyal na silang magkasintahan. Hashtag #KenDen, hashtag #EdKen, hashtag #BookLovers, hashtag #RealLifeLovers. Pero hindi ba may kasabihan na minsan ang pag-iibigan na sobrang naging mabilis ay sintibay ng matandang walis. Matanda na raw kayo! Ayan ang aking sinasabi. May 10,000 naman. Basang-basa ang dahit abay damang-dama sa'king kalamdaman. Ang maligayang simula ng relasyon. Siyempre, dapat natin tanungin, maligaya rin bang ending? O may mauudlot ba? Somewhere along the way ay madadapa ba? Good evening, Jean. Oh, Eden, nandiyan ka na pala. Ginabi ka yata. Ay, nako, Jean. Nagpunta kasi ako sa art exhibit. Art exhibit? Kailan ka pa naging interesado dun? May nagyaya lang. Ganun ba?
Teka, kumain ka na? May pagkain pa sa mesa. Kain ka na lang kung hindi ka pa naghahapunan. Salamat, pero kumain na kami bago umuwi. Kami? Sinong kasama mo? Office mates? Si Kenneth, boyfriend ko. Ha? Kailan ka pa nagka-boyfriend? Bakit nahuli na yata ako sa balita? Actually, kanina lang naging kami. Matagal mo ng sutor? Hindi eh. Ano? Masyadong mabilis ang pangyayari. Basta, bigla na lang naging kami, ganun. Ang hirap i-explain eh, pero naintindihan mo naman ako, di ba? Sa tagal nating magkaibigan, konting kibot mo lang, alam ko na ang ibig sabihin. So, ayun. May boyfriend na ako. Bilang kaibigan mo, wala naman akong tutol. Nasa tamang edad ka naman. Tsaka matalino kang babae. Alam mo kung anong makakabuti sa'yo. Tumatawag si Kenneth. Miss na miss siguro ako ng boyfriend ko. Eto, sasagutin ko na. Hello? Mahal, I just want to say good morning kaya napatawag ako. Nandito ako sa work. Nasa office na rin ako. Kumusta ka? Ayos naman ako. Gusto ko lang marinig ang boses mo. May ganun. Pero thank you. Ang sweet mo naman. I will always be sweet to you. Pag kinulang, I'll try to be sweeter. Mahal kita eh. Magiging busy ako the whole day. Marami kaming applicants for interview and exams ngayon. Ako rin eh. Daming projects na kailangan tutukan at tapusin pero hindi ko palilipasin ang araw na hindi kita nakakausap kahit sandali man lang. Thank you, Kenneth. Kenneth lang. Walang mahal. Thank you. Mahal. That's better. I love you, mahal. I love you too. Mahal. Mark, bro. Tapos mo na ba yung design ng latest client natin? Kailangan na bukas yun eh. Pinapaalish ko na lang pero don't worry. Ready na to bukas. Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Pero hindi tayo sasermonan ng kliyente. Okay. That's good. Pahinga ka, bro. Mark, anong oras ka uuwi? Lagpas 5 p.m. na. Ikaw, Kenneth? Mamaya pa siguro ako. Ako rin. Maya-maya pa. May tatapusin pa ako eh. Ang sisipag nyo, ha? Tagapagmana ba kayo ng kumpanya? Kampante ka. Ready ka na ba sa presentation para bukas? Ako pa ba? Kayang-kaya ko yan. Di ba, Kenneth? Well, sabi mo eh. Magaling ka naman. Tsaka, alam kong hindi ka magpapabaya. Ooh, coming from you. I really appreciate it. Kaya lumabas na tayo ng opisina at ililibre kita ng dinner. Oh, si Kenneth lang? Paano naman ako? Mark, mayaman ka naman. You can buy your own dinner. Ibig mo sabihin, mahirap si Kenneth. Kaya siya lang ililibre mo? No, hindi ganun. Nagkataon lang na siya lang talaga ang gusto ko. Gusto kong ilibre. Ayun, ang malinaw. Inawin mo kasi. Paano, Kenneth? Tara? Teka, next time na lang siguro. May tatapusin talaga ako eh. Ayoko magkalat bukas sa presentation natin sa client. Maraming beses na akong pumunta dito sa Baguio. Pero lagi pa rin akong naa-amaze sa ganda ng tanawin dito. At ang klima,
Ang sarap ng dampi sa balat ng malamig na hangin. Ako man eh. Gusto ko laging magbakasyon dito. Kaya sinamantala kong birthday mo. Kaya niyaya kita rito. Happy birthday, mahal. Sana magtuloy-tuloy na tayo hanggang sa simbahan, ano? Pag nangyari yun, gusto kong dito tayo sa Baguio ikasal. Salamat, mahal. Masayang-masaya ako na kasama kita ngayon dito. Dali, mahal. Pumwesto na tayo doon sa may pine tree. Pipicture lang kita. Dali, tara. Teka lang, mahal, ha? Eto na, tumatakbo na ako. Dalian mo! O yan, nandito na tayo. Sige. Diyan ka, mag-pose ka dyan. Yan, dito. Yan, kaliwa dito, ka. Dito. Yan. Okay. 1, 2, 3. Smile. Ay, sandali. Naku, Umuulan. halika rito, mahal. Sumilong muna tayo. Sige. Lalo pang lumalakas ang ulan. Tingnan mo, dinig na dinig dito ang bagsak ng ulan sa bubong ng bahay. Kaya nga, mahal eh. Mabuti na lang at nakauwi agad tayo. Buti ka mo at malapit lang itong nirentahan nating bahay sa kinaroroonan natin kanina. Hindi naging mahirap sa atin ang pag-uwi. Magluluto na lang ako mamaya ng hapunan natin. Siguradong hindi na rin tayo makakalabas. Mas okay nga yun, mahal. Solo na natin itong bahay. Tayong dalawa lang. Walang iistorbo sa atin. Alam ko yung iniisip mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. Gagawin lang natin yon kapag kasal na tayo. Hassle naman eh. Kailan pa yun? Dapat pwede na. 6 months na tayo. 6 months pa lang, mahal. Kaya kalimutan mo na muna yung iniisip mo. Mahal. Nasaan kaya yun? Wala siya rito sa kama. Umiinom ka? Aba, paubos na yung isang malaking bote ng alak ah. Hindi ko alam kung anong klaseng paglaklak ang ginawa mo dyan para maubos mo agad yan. Oo. Bakit? Umiinom ako. Dati pa. O, ba't di ko alam? Paano mo malalaman? Hindi naman tayo magkasama sa bahay, di ba? Ibig mong sabihin, sa bahay ka lang umiinom? Hindi. Sa bar din. Pag gumigimik ang barkada. At hindi ko yon alam? Paano mo nga malalaman? Ba't di mo sinasabi sa akin? Ba't tinatago mo? Hindi ko tinatago. Ano ka ba? Bakit ko naman itatago sa'yo? Malaking kasalanan ba sa'yo kung umiinom ako? I trusted you. Mahal. Teka lang ha. Hindi naman kita niloloko. Bakit may involved na trust na sinasabi mo? Aba, normal lang naman sa isang lalaki ang uminom. May mga babaeng ang umiinom din eh. Pero hindi ibig sabihin nun na masama na silang tao. Sandali, teka. Ano yung nasa lamesa? Sigarilyo? Naninigarilyo ka rin, ha, Kenneth? Oo, matagal na. Bawal din ba sa'yong manigarilyo ko? Teka muna. Kasama ba sa relasyon natin na kailangan kong baguhin ang sarili ko? Kailangan bang maging sakdal linis ako para pumasa sa standards mo? Ano pa, ha? Ano pa ang mga bisyo mo? Sabihin mo na lahat ngayon. Kung hindi mo sasabihin, magugulat na lang ba ako? Isang araw matutuklasan kong nagsusugal ka rin? Ha, ng bababae? Ayoko ng gulatan, Kenneth. Wala akong bisyo. Ang bisyo ay yung halos nakadikit na sa sistema ng isang tao at hindi niya na kayang iwasan. Itong pag-inom ko matatawag na
occasional drinking lang. Ang paninigarilyo ko, paminsan-minsan lang din naman. Hindi ako sugarol at lalong hindi ako babaero. Sabi mo, you trusted me. Bakit hanggang doon na lang ang galit mo dahil nalaman mo na umiinom ako ng alak at naninigarilyo? Ito lang ang sasabihin ko, ha, Kenneth? Ayoko sa lalaking umiinom at naninigarilyo. Kung hindi mo kayang baguhin ang sarili mo at kung hindi mo kayang alisin ang mga bisyo mong yan, mas mabuti siguro kung pag-isipan nating mabuti kung itutuloy pa natin ang relasyon nating to. Ano sabi mo? Dahil lang doon? Itatapon mo ang mga pinagsamahan natin? Sinabi ko na ang gusto ko, Kenneth. Pumili ka. Ako o mga bisyo mo. Napaka-imposible mo. Ganun ka bang magmahal? Kailangan sumunod ako sa pamantayan mo. Hindi ko ba pwedeng ipakita kung ano ako bilang tao? Kailangan pa ba ng approval mo sa mga gagawin ko? Ama, ba't ganun? Eden, hindi ba dapat kung talagang mahal mo ako, tatanggapin mo pati ang mga kahinaan ko? Hindi lang puro positibo meron dito sa mundo. May negatibo rin. Hindi mo ako pwedeng turuan kung ano ang dapat at hindi dapat kong gawin. Magpasya ka, Kenneth, kung ano ang pipiliin mo. Eden, binabago mo ako eh. Gusto mo ba akong gawing ibang tao na naaayon sa kung ano ang gusto mo? Di ba psychology graduate ka? Nasaan ang sinasabi mong deeper knowledge and understanding mo about human character and attitude kung ako mismo na boyfriend mo ay hindi mo kayang intindihin ang natural kong ugali at pagkatao? Pag-inom at paninigarilyo. Dalawang bisyo. Sige. Nagsimula sa patikim-tikim. Bola muna bago droga. Actually, bola, hindi droga. Ngayon ang hirap. Pag-inom at paninigarilyo. Dalawang bagay na hindi ko ginagawa. Aray ko! Imagination niyo lang yan. Mga gawain na siguro para sa maraming tao ay normal lamang. Pampatanggal stress. Mga ginagawa pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Pero, iba pala itong si Eden. Naggrabe ang pagtutol sa pagyosi at pag-inom kahit hindi naman hayagang relihiyosa. Na kahit hindi naman ginagamit ang mga kasulatan o mga scripture. Keso, your body is the temple of God. Mga ganyan, walang ganyan si Eden. Talagang napakatindi lang ng kanyang galit sa simpleng libangan ng turing ng boyfriend. Sa loob ng 6 na buwan nilang pagsasama, ngayon lang nakita ni Eden na umiinom at naninigarilyo si Kenneth. At nagkataon pa, halos ubos na ang isang malaking bote na mag-isa lang na iniinom ni Kenneth. Ano kaya ang dahilan ng gantong reaksyon ni Eden? Sigurado ako, ito'y may pinagmumulan mga kapatid.